Hindi pa Senate President pero may kasunduang iupo sa pwestong yan si Senadora Loren Legarda bago ang 2028 elections ayon kay Senador Mig Zubiri. Ito mga kababayan, may kasunduan ng di umano na parailuklok po si Legarda bilang Senate President bago mag-2028 ayon po dito kay Mig Zubiri. At Vice President Sara Duterte may babala po. Ano po kaya ang babala po ng ating Vice Presidente? Pero bago po natin ipagpatuloy ito, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. So mga kababayan, talagang ginulat po ng Senado ang mamamayan nung makita natin na umupo nga po si Senator Loren Legarda sa upuan po ng isang Senate President dyan po sa Senado. Mga kababayan, ay meron na nga di umanong kasunduan para iluklok nga po itong bilang Senate President po si Senator Loren Legarda bago mag-2028. So ito panoorin po natin itong balitang ito mga kababayan. Hindi pa Senate President pero may kasunduang iupo sa pwestong yan si Senadora Loren Legarda bago ang 2028 elections ayon kay Senador Mig Zubiri. Pagkumpirma naman ni Senate President Tito Soto, nagkaroon ng tangkang kudeta sa Senado pero napigilan anya ito ng mayorya. Mga kababayan, ayan, talagang nagkaroon ng kudeta pero napigilan po ng majority daw po ito mga kababayan. Pero ang sigaw nga po ng taong bayan ay talagang gusto na mapaalis nga po itong si kasalukuyang Senate President po natin na si Tito Soto dyan sa kanyang kinauupuan. Nakatutok si Ian Cruz. Session is resumed. Thank you very much, Madam President. Hindi pa nangyayari pero sabi ni Senate Majority Ayan, kanina may in-upload din tayong video patungkol po dyan bakit tinawag ni Senator Mig Zubiri na Madam President po. Leader Juan Miguel Zubiri, kasado na ang kasunduan para iluklok bilang Senate President si Senadora Loren Legarda. Ayan, pag nagkataon ng ganyan, parang naglulukuhan na lamang po. Parang niluloko na lamang po yung taong bayan. Bakit kailangan may sharing pa ng pagka-Senate President po? Before the 2028 elections, of course, the good Senator Loren Legarda could sit as Senate President. We have an agreement. Let's put it this way: we have an agreement that there will be, of course, a change in leadership within the majority members if we still have the support of all the majority members. Imbis na tupagin sana mga kababayan yung issue ng flood control para malutas na, nauna pang tupagin yung pagkaupo po bilang nauna pang tupagin yung kasunduan para iluklok po itong si Senator Loren Legarda para maging Senate President daw. Kumpirma rin ni Senate President Tito Soto, paupuin nila bilang Senate President si Senadora Legarda bago matapos ang 20th Congress. Kapag natuloy, magiging makasaysayan ito dahil kung sakasakali, si Legarda ang unang babaeng Senate President ng Senado ng Pilipinas. So, ibig sabihin pala dito, gagawa lang sila ng kasaysayan, kung sakaling ganun na mangyari. Nang unang umugong ang Senate coup, matunog na si Legarda ang iluluklok na bagong Senate President kung babaligtad dito at aanim sa grupo ng minorya. Sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na bigo ang tangka ng minorya dahil bigo silang makakalap ng sapat na numero. Pero ang ending, si Legarda rin pala ang iluluklok ng mayorya bilang bagong leader ng Senado matapos pandayin ang isang power sharing agreement. Let's put it this way, hindi sila nakakuha ng 13, kaya nag-stabilize kahapon. Kaya nauwi kami sa biruan. Kasi nung nasa lounge na kami, nandun Senator Loren, ito naman si Senator Keiko, nag-groupie, nag-selfie. So, pinost, nagtatawanan kami, anong hashtag? Anong hashtag? So, sabay-sabay kami, edi power sharing. O, di hinashtag yung power sharing. So, ibig sabihin, parang niluloko lang yung taong bayan pag ganyan pala. Can you say na you thwarted the attempt? Well, not me. It's the majority. The majority They thwarted. always decide, The majority thwarted an attempt on your Okay, sir. So there was an attempt and you were able to prevent it? Well, the majority, The majority. not me. Si Legarda, tikom ang bibig sa sinasabing power sharing agreement nila ni Soto. Ano yung power sharing daw, ma'am? Term sharing daw. I have no idea. That's why I don't like to comment on something that I have no idea of and I was not informed. Hindi niya rin sinagot kung totoong kinausap rin siya ng minorya para umanib sa kanila kapalit ng Senate presidency. But the Senate presidency was indeed offered to you, ma'am. Could you confirm that po? Was it offered to you?
Well, By the minority. Recently daw. Recently. Kasi ang sabi po ni Senator Soto and Senator Lacson, tinap daw po kayo for to be Senate President. gusto niya magkastorya. Paniwala ni Lacson, maaaring may kinalaman sa tangkang kudita sa Senado ang nag-leak na draft report ng Blue Ribbon Committee na nagrekomendang kasuhan sina Minority Senators Cheese Escudero, Jingo Estrada at Joel Villanueva kaugnay ng flood control scandal. Siyempre, nagkaroon na rin ng, sabihin natin, vulnerability yung iba namin kasama sa majority. Kung na-appeal sa kanila yung to their emotion, madaling sabihin, nakikita nyo na, hindi kayo kayang proteksyonan, hindi tayo kayang proteksyonan ng leadership. Kung natuloy ang kudita, maalis kay Lacson ang pagiging chairman ng nasabing komite. Sinisikap nating makuha ang panig ng minorya ng Senado. Sabi naman ni Zubiri, sa gitna ng pagpapalit ng liderato ng Senado, maging siya ay magpaparaya para maupo naman si Senador J.D. Ejercito bilang bagong majority leader. Actually, I also indicated that I'm willing to step down as majority floor leader and also let my senior deputy majority floor leader, Senator J.D. Ejercito, sit as majority floor leader. And I'll just be a mere member of the Senate. That way, you know, we also give an opportunity to the other members of the Senate to hold leadership positions. At ito mga kababayan, pakinggan naman natin po itong naging pahayag po ng ating Vice Presidente. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ngayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Kamakailan lamang ang mga sakuna ng pagguho ng lupa sa Cebu at iba't ibang aksidente sa dagat ay nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pagbibigay prioridad sa kaligtasan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa lugar ng trabaho, sa ating araw-araw na paglalakbay, at maging sa loob ng ating mga tahanan. Habang may panibagong bagyong dumaraan sa ating bansa at sa mga susunod pa na sakuna, kinakailangan na gawin nating araw-araw na prioridad ang kaligtasan natin at ng ating mga mahal sa buhay. Palaging tiyakin na ang mga ginagamit na pribado at pampublikong sasakyan sa lupa, dagat o himpapawid ay maayos ang kondisyon at ligtas gamitin. Makinig at sumunod sa mga travel advisories at babala ng PAG-ASA, Philippine Coast Guard at Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang pagguho ng lupa, pagkakakuryente, pagkalunod, pagkasira ng bahay at pagbagsak ng mga debris ay karaniwang epekto ng malalakas na ulan at hangin. Tandaan na kahit lumabas na ng bansa ang bagyo, ang patuloy na pag-ulan ay maaari pa ring magdulot ng mga pagguho ng lupa ilang araw matapos ang bagyo. Itinayo namin ang Disaster Operations Center sa tanggapan ng Pangalawang Pangulo upang makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan sa pagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Ang DOC ay laging handa na magbigay ng suporta sa unang pagtugon ng mga lungsod at munisipalidad. Ang pagiging handa at maingat ay susi sa kaligtasan ng bawat isa. Kailangan natin mag-ingat, magtulungan at manalangin para maiwasan ang trahedya. Syukran. So ayan mga kababayan, napakinggan na nga po natin itong pahayag po ni Vice President Sara Duterte at ang balita po na iluluklok nga po di umano bago mag-2028 po bilang Senate President po itong si Senator Loren Legarda para magkaroon lamang daw po ng kasaysayan ito na upo. Ayan, kung may komento po kayo, i-comment nyo po dyan sa baba. Maraming salamat po.